Yon mga par, welcome back to my channel again. So today magbabasa tayo ng mga comments ng mga supporters natin, yung mga laging nanonood sa atin mga par. So nagpapasalamat tayo sa kanila. And yun, gusto ko rin basahin yung mga ibang comments ng mga previous vlogs pa natin mga par, no? Kasi yun nga, kasalanan ko, hindi ko na nabasa mga par, no? Kasi nung nag-reply na sila, hindi ko na nababasa mga par, no? And yun, nakakalimutan na. So good thing, no? May ganito tayo. So siguro gagawa tayo ng mga ganito mga par, no, na content para sa mga nagko-comment sa atin, no? Tingnan natin yung mga previous comments nila, no? At ayun. Ano lang to mga par, no? Walang ano rito, kahit anong comments ninyo, wala tayong problema. Hindi magko-comment, mag-ano lang din tayo kung anong saloobin natin, kung anong nakikita natin as baguhan dito sa Canada mga par. So sabi ko nga, yung mga kababayan natin dito na matatagal, so marami tayong matututunan sa kanila mga par, sa totoo lang, no? And then nagpapasalamat tayo na nagbibigay sila ng kanilang mga payo, yung mga tips, no? O anong mga dapat gawin, at anong mga diskarte na kailangan natin gawin dito sa Canada kasi yun nga, baguhan pa tayo. Kaya nagpapasalamat tayo doon sa kanila mga par. So gusto ko lang basahin yung kahapon, yung vlogs natin mga par. Siyempre, kabayan Pedro Roque, maraming salamat, no? At kay Boss Elmer and Ate Yeye, no? Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. And ayun, mayroong nag-comment kasi dito mga par, si Alan Carbajal 1518. And sabi niya rito, try mo mag-vlog na puro paligid ng lilalakaran mo. Pinapakita mo medyo dadami views mo. Huwag yung puro nakatutok sa iyo camera. Habang naglalakad ka, itutok mo camera sa paligid. Yun ang gusto makita ng mga viewers. Kasi yung iba hindi nakapunta dyan. So, totoo naman, no? Totoo to mga par, no? Kasi minsan talaga, puro sa mukha ko, no? Napansin ko nga rin sa mga vlogs ko. Puro sa mukha ko yung, yung camera, no? Nakatutok sa mukha ko rin. So, siguro na kahit ako naiirita din mga par, no? Minsan ko rin bakit laging nakatutok sa mukha natin palagi, no? So maraming salamat kay Par Alan Carbajal 1518, no? Sa kanyang comment at yung pinaalala sa atin. So good thing mga par, no? Naka 360 tayo, Insta 360 camera. So pwede ko siyang mga par, iikot siya, no? 360 nga po, no? Iikot ko siya left and right, pwede kong iharap, pwede kong sa likod, no? So, maraming salamat sa comments mo, no, Par Alan. And ayun, sa susunod, no, anuhin na natin, no. Siguro natin sa mukha natin yung paminsan-minsan, then most of the time dapat sa view na. So, kung saan tayo pupunta, no. So, maraming salamat sa yung comments, no. And ito napansin ko mga par kasi nag-comments din dito si Timang Sorton, no. Si Timang Sorton mga par ay palagi nagko-comment sa atin sa mga previous vlogs pa natin, no. Ayun nga, pasensya ka na, Timang Sorton, no, hindi ko nabasa yung mga reply mo nung nakaraang comments mo, no, kasi minsan nakakalimutan ko na minsan hindi ko na maalala, no, kasi syempre may ginagawa rin tayo, nag-upload din tayo ng mga bago mga videos natin. So kaya nga mas maganda may ganito tayo, no, gawin ko to paminsan-minsan, siguro once a week o twice a week siguro, ganon, no, para mabasa natin yung ibang mga comments, no, ng mga kababayan natin na nagsusupport sa atin dito sa YouTube, no. So sabi ni Timang Sorton din, no, tama, sabihan mo din si Rice, puro mukha niya yung nasa vlog, lahat naman yata sila ganun, pag ganyan puro skip na lang ako, never ako nanonood ng full vlog na puro mukha, na puro daldal. So to, no. So, hindi ko alam, no, Par Timangs, no. Kung napapansin mo sa mga nagba-vlogs dito, talagang puro mukha, no. Sino bang nag-vlogs dito na hindi puro mukha? Si Par David, no. So, Timang Sorton, manood ka kay Par David doon sa TV. No, nagwo-walking vlogs dito sa Toronto, no, sa downtown Toronto. So, marami siyang vlogs, walang mukha ni Par David doon, puro view, no. Nag-walking vlog siya. So try mo panoorin Timang Sorton, no. So yung iba, no, hindi lang tayo magbanggit ng mga pangalan, no.
Pero halos mukha, halos ano talaga, no? Yun yung napansin ko rin sa mukha, no? Halos sa mukha din, no? Isa na tayo doon, mga par, no? Laging sa mukha, no? Sa ano natin, daldal, totoo to. Totoo to. Real talk tong sinabi ni Timang Sorton. So sabi pa nga niya rito, ini-skip niya agad, no? Hindi siya nanonood ng full vlog, no? Kasi puro mukha, puro daldal, no? And ayun, pasensya ka na, Party Max, no? Pero ano talaga, no? Malaking bagay talaga yung comment section kasi yun nga, nagsasabi sila doon ng mga ginagawa natin na, di ba? Kailangan baguhin, no? Shoutout sa mga vloggers dyan na puro mukha, no? So, sa view, mga par, no? Sa susunod, no? So, pasensya ka na, Timang Sorton. So, tininan ko rin ang ano ni Timang Sorton, no? Ang mga doon sa profile niya. And then, marami rin pala talaga siyang nag-comment doon sa vlog ko. Hindi ko lang nabasa, no? Yun nga, mayroon siyang comments dito. Sabi niya, tungkol doon to sa condo, mga par, no? Basahin ko lang din. Sabi niya, tingin ko mas mura na yung rent dyan pagka-alis nyo. So, doon sa rent kasi namin, mga par, sa condo ay 3,200, no? And then, nung umalis kami, mga par, parang hindi naman nagmura, no? Kasi tinanong ko yung landlord kung paparentahan daw niya, ganun daw uli, no? Hindi daw siya pwedeng bumaba doon dahil syempre may binabayaran din siya doon sa condo, mga par, no? So hindi natin alam kung magkano, siguro ano din, tama rin, no? Hindi natin alam, no? Kasi tinanong ko rin yung mga katabi, mga par, yung doon taas sa amin, no? Ganun din talaga, no? May 3,200 din talaga yung rent, no? Kung magre-rent ka doon bago ka, no? Hindi ko lang alam kung bababaan nila, pero sabi nga nung ano ko, yung landlord ko, no? Dating landlord ko, hindi daw kaya, no? May comments pa siya rito, may comments pa sa Timang Hortons, basahin ko na lang din kasi nandito na naman ako, no? Sabi niya sa akin, doon sa tourist visa ko pa to, no? Sabi niya, congratulations sa tourist permit. Advice ko lang sa iyo, huwag mag-NRT. Di pa kayo PR. Pero huwag kayo mag-NRT sa house sharing. Matagal na kaming citizen pero house sharing pa rin kami na nagre-rent at malayo sa big city like GTA. Huwag ka muna mag-ambisyon ng Tacoma or solong apartment or bahay. Dito sa Canada, puro pagtitiis. Ikaw lagi mag-a-adjust. Huwag daw muna kaming mag-NRT kasi hindi pa kami PR, no? At ayun, dapat daw huwag mag-NRT sa house sharing, no? So Party Max, no? Kanya-kanya kasi tayo, no? Kasi kami, yun nga, ayaw naming mag-house sharing kasi may anak kami, no? At hindi naman siya nagyayabang pero kaya naman yung solo, mga par, no? And kaya naman magbayad ng solong apartment, no? So, wala namang problema. At hindi ko sinasabing mga par, no, na hindi maganda yung sharing, no? Marami akong kaibigan din na sharing talaga, no? Pansamantala, mga par, no? Pero kung tatanungin mo siya, tatanungin mo sila, mas gusto nila yung solo talaga, lalong-lalo na kung may mga anak, no? Lalong-lalo na may anak din sila, no? And yun nga, sa umpisa, syempre, pag bago ka, no, kailangan mo kasi magtipid talaga. So, talaga mauwi ka sa sharing kasi ang sharing mas mura. Pero ang downside, mga par, syempre, share kayo lahat, no? Kusina, labahan, and then syempre, hindi lang kayo doon. Kung sa basement, hindi lang kayo yung pamilya na nandoon. Dalawa nga kayo kasi sharing ang mga par, diba? So, talaga medyo mahirap, no? Tinanong ko rin yung mga kasama ko kasi marami akong kasama na sharing din talaga, no? And then sabi nga nila, talagang sila, magulo, no? May mga kasi kasi mga par, yung kahati mo hindi mo siya kilala, eh. So, swerte mo na kung talagang kaibigan mo, no? Pero mayroong karamihan talaga hindi kayo magkakilala. So, hindi kayo magkakaano ng ugali, no? So, mahirap, no? And yun nga, sabi ni yung mga kasama ko na yun, mga par, nung bagong dating kami, no? And then ngayon na naka-PGWP na sila at parehas na sila may trabaho ng mag-asawa, no? Talagang kumuha sila ng solong apartment, mga par, no? Dito yan sa GTA, Party Max, ha? Kumuha sila ng solong apartment, no? Yung mga kasama kong nakilala, mga student din, naka-PGWP na sila, parehas na sila may trabaho. Kumuha talaga sila ng solong apartment, no? Hindi na sila nag-share, no? Dahil gusto nilang privacy, no? Gusto nilang
yun nga, may mga anak din sila, gusto nilang, siyempre, alam mo naman mga bata, mga par, siyempre, naglalaro, maingay, malay mo, hindi, yung kabila, ayaw na maingay, no? So, talagang, ano na lang talaga, no? Nagkakaanuhan na lang talaga, and then, siyempre, mas maganda kasi kung solo nyo lang, no? Kasi, talagang magagawa nyo lahat, no? Kung anong gusto nyo gawin sa loob ng bahay, no? So, pero, siyempre, yan, gaya ng nasabi ko, pag nag-uumpisa ka, kung hindi naman kaya, bayaran, no? Kailangan talagang mag-sharing para makasurvive mga par. So, walang masama sa sharing, no? So, pero kami, party monks, no? Swerte naman at kaya namang bayaran, no? Kaya, yun. Simula nga nung dumating kami rito, hindi man tayo sa nagmamayabang, no? Pero, yun nga, nakatira naman tayo. Swerte nga, no? Nakakondo tayo, solo namin yun. No? Hindi kami, tatlo lang kami doon, no? So, swerte, no? Isa kami sa maswerte, no, sa totoo lang. Kaya yun ang pinagpapasalamat namin. And yun nga, nung naghanap na kami ng malilipatan, gusto rin namin sharing, gusto rin namin solo, no. Ayaw din namin ng may kahati, no. Kung sa basement dapat kami lang, no. Yun kasi kaya namang bayaran, no, or kayang nakasurvive, no. So pero kung hindi man, no, talagang mauwi rin kami sa sharing siguro, no. Talagang titiisin na muna namin. So pero yun nga, sabi ko nga, kanya-kanya tayo ng struggle dito, kanya-kanya tayo ng experience, no? So, nagdidepende na lang talaga sa pamilya kung ano yung kaya, no? Kung hindi kaya, kung hindi kaya mga party, dapat mag-sharing, magtipid, or kung ano mga dapat yung gawin, no? Pero sa amin, sa sitwasyon namin, no, kaya naman. Kaya, ayun, no? So, tungkol naman doon sa Tacoma, mga par, no? Party monks, tungkol naman doon sa Tacoma. No? Sabi mo nga, matagal ka ng citizen dito. At pangarap mo rin yun, no? At sabi mo nga rito, nag-reply ka pa nga, no? Pangarap pa rin namin hanggang ngayon, di pa rin natupad. Di pa rin matupad, kahit ilang years na rin sa club, ano? So, yun. Hindi ko alam kung ano diskarte nyo sa buhay, no? Party monks, no? Hindi ko inaano, no, yung ano nyo, no, kasi hindi ko naman alam kung anong pathway mo pumunta rito. Kaming party monks, no, na PR ka pumunta, no? Wala namang pumunta rito na citizen ka agad, no? So PPR ka muna. And then, di ba, after 3 years, saka ka palang mag-citizen, no? So ang sabi mo, matagal ka na citizen, so hindi ko alam kung anong pinaggagawa mo nung PR ka or nung nag-citizen ka na, no? Hindi ko alam kung anong diskarte mo. Kasi yung Tacoma, yung Tacoma Party monks, no, mayroon akong kasama rito dati sa trabaho, no, naka-Tacoma, no. And kailan ba siya dumating? 2021, par, no. Hindi pa PR, no, naka-PGWP, no, naka-Tacoma. So hanggang ngayon nasa ano pa rin, nasa kanya pa rin yung Tacoma, no. And nagre-rent ang bahay. Oh, may mga bills na binabayaran, malamang, so normal naman 'yan. And then may Tacoma, no. Hanggang ngayon, nasa kanya pa naman. So, nasa GTA yun, party monks. So, kaya, no? So, kaya bayaran. So, hindi ko alam kung bakit hindi mo kaya, no? Ewan ko kung anong diskarte mo, no? Pero, kaya siyang gawin, no? Kasi may nakikita tayo, eh. Kung wala tayong nakita, kung wala ebidensya, no? Kung walang nakagawa, so, talaga mahirap. Pero may nakikita tayong kababayan natin. And masaya tayo na nakuha nila, no? And talagang makikita mo sa mga mukha nila na talagang masaya sila, no? Na natupad din yung pangarap nila. So, sabi nga ni Kuya Puto, kung magtutugma yung numbers, no? Bakit hindi, no? Bakit hindi mo gawin, no? Para sa akin, gagawin ko kung kaya naman dahil doon ka masaya, eh. Kaya naman yung mga pangarap na gusto mo, no? Kung kaya mong gawin habang bata-bata ka pa, bakit hindi mo subukan, no? So, yun nga mga par, no? Kaya, no? Si Party monks nasa outside GTA, malamang. And then sabi na, nagsisharing pa rin siya hanggang ngayon. So, wala akong masabi, no? Party monks, no? Yung ko ng diskarte mo. And sabi din ni Parnardino TV, no? Na kung gusto mong umangat yung sweldo mo, kung gusto mong gumanda yung posisyon mo, mag-upgrade ka ng skills, no? Napakagandang sinabi ni Parnardino TV, no? And totoo talaga yon, real talk yon mga par, no? Siyempre, galing akong factory, no? Nagtrabaho ako sa factory mga par, no? Doon ako nag-umpisa. Mag-umpisa ka talaga sa minimum salary mga par.
And then yung taas nun, nako, pakunti-kunti lang yung taas. So, ang bagal ng ano mo, ang bagal ng pagtaas ng sweldo mo. So, kung mag-stay ka doon, talagang ano mga par, matagal mo makuha yung gusto mong sweldo. Sinasabi nga nila doon sa akin, nung mga matatagal na doon, na kung gusto mong lumaki ang sweldo mo, maghanap ka kasi dito mabagal talaga. Sinasabi naman talaga nila doon, mabagal ang taas ng sweldo. No? And ayun, kaya talagang kung gusto mo, mag-upgrade ka kasi hindi naman ibibigay sa yung trabaho kung hindi ka qualified mga par. No? Kung kailangan ng certificate, di kumuha ka ng certificate. No? Kung kailangan mag-aral, di mag-aral ka. So ganun lang naman yon. Kasi hindi naman po pwede nung pupunta ka doon sa posisyon na yon na kasi may qualification yung posisyon na yon mga par. No? So kailangan mo talagang makuha yon bago ka ma-qualify doon sa ano na yon, sa posisyon na yon. So napakagandang sinabi ni Pardarino TV, mag-upgrade yan ng skill. Siyempre pagka mayroon ka niyan, siyempre tataas din ang sweldo mo mga par, no? So yun lang yun. So ganun lang, upgrade lang, no, kung kaya, no. So hindi naman din lahat ng mga kababayan natin nakakapag-upgrade ng skills, no. Pero ano kasi yan, napakagandang malaman din natin yan, yung may idea tayo sa mga ganyan. Kasi kung may pagkakataon, may opportunity na kaya nating mag-upgrade ng ating skills, gawin natin, no. Kasi para din naman sa atin mga par, para din naman sa atin yun, no. And yun nga, marami din akong nakakasama rito, nakakausap na talagang ganun, no? Ganun yung mga kwento nila, no? Siyempre sa factory ka nagtatrabaho, ganito lang sweldo mo, kahit ganun ako katagal, ganito lang. Kasi siyempre yun lang yung rate mga pa, yun lang yung rate na kayang ibigay din ng company. Pero siyempre pag nag-upgrade ka ng skills mo, siyempre pag nag-upgrade ka ng skills mo mga par, ibang usapan na yun, di ba? Yung mga ibang trabaho mga par na kailangan ng mga certificates, no? Siyempre malamang pagka ganyan may certificate ka rito, malamang ibang usapan yon, matataas yung sweldo mo or maganda yung bigayan mga par, ganun lang naman yon. And ayun, dun kay Partimang Sorton, maraming salamat, no. And good luck Partimangs sa journey mo. So sabi mo nga matagal ka na rito, citizen. So I'm assuming siguro paritiro ka na or baka retired ka na. Ayun, sana yun nga, nakaipon ka, no? Sana syempre maging masaya ka sa buhay mo dito sa Canada, no? Kasi maraming nagsasabi mga par na yun nga, yung Canada, no, yung mahirap. Para sa akin kasi mga par, nagdedepende sa inyo kung anong diskarte nyo, no? Kung anong, di ba? Syempre kung talagang marami kayong siguro utang dito, marami kayong kinukuha, mataas yung masyado yung pangarap ninyo, no, ay talagang maghahabol kayo o talagang kulang, no. And mga par, no, sample ko lang si Alba Fambam, no. Shout out bye, no, Alba Fambam. So kailan ba sila dumating dito? So, siguro hindi ako nagkakamali, mga 2020 pataas, no. Siguro mga 2020 pataas. Pero may bahay na sila, no. Nasa Calgary sila, may bahay na, no. Nakakuha na sila ng bahay, di ba? So kaya. So may nakikita tayong mga kababayan natin mga par, no, marami na nakakuha na ng bahay na bago lang dito sa Canada. So bakit hindi magawa ng mga matatagal na rito, no? Yung mga citizen na rito. No? So hindi ako naniniwala na hindi kaya, no? Kaya mga par, no? Depende na lang, no? Hindi rin natin pwedeng anuin si Timang Sorton kung anong discarding ginawa niya, no? Kung anong mga pinagagawa rin niya yung mga dati pa, no? Kasi yung mga iba nga mga par, mga 2015, talagang mura pa ang bahay noon, no? Nakakuha ka pa, maganda pa, no? So, lalong-lalo na kung yung mga dumating ka rito mga 2005, no? Ganon. So, talagang mas maganda, no? Ayun, pero syempre, sabi ko, kanya-kanya tayo ng rito, ng diskarte, kanya-kanya tayo ng pathway pumasok dito. So, kanya-kanya rin tayo ng experience dito. So, pero at the end of the day mga par, no, pa rin, no, para pa rin sa ating, kaya naman tayo nandito para sa ating pamilya, para maging maayos sila dahil alam naman natin sa Pilipinas, no, ay mahirap sa Pilipinas. No, and ayun, maraming salamat doon sa mga nagko-comments at palaging nanonood sa aking vlogs, no. Thank you po sa inyong lahat. And then ayun, sa lahat po ng nakasubaybay din sa ating Pinoy Tambayan, no? Tuwing Friday,
Maraming salamat din po, no? At yun nga, yung podcast namin mga par, naasikaso na namin kasi nag-ano rin kami, nag-ano rin kami ng podcast namin, no? Para syempre para makapag-share din tayo makapag-share din tayo ng mga ano natin dito, ng mga nalalaman natin dito para sa mga kababayan natin na nangangarap pumunta na gusto ring subukan ang buhay Canada, no? And then syempre shoutout ko lang yung bagong live stream nila Par Arnold, no, Fam.Bookers TV at kay Kalintong Tukali Vlogs, no, sila Jet Tan, tatlo sila mga par. Bumuo sila ng live stream din ng Buhay Amerika, no, shoutout. So sana makasampa tayo sa susunod na live nila kasi ngayon medyo busy tayo mga par. Marami tayong inaasikaso muna ngayon, no. So ayun lang, shoutout sa inyo mga par, no. And tuloy-tuloy niyo lang yan, yung mga kwentong buhay Amerika ninyo rin, no? Maraming mga kababayan nating nag-aabang din dyan. Tutunan dyan sa mga topic ninyo tungkol sa buhay Amerika, no? So, ayun. Yun. So, yun lang mga par, no? Maraming salamat, no? So, siguro dito ko man natatapos ang aking vlog mga par. To God be all the glory and we'll see you on my next one. Bye!